Hi Kapanam! So, a blessed day to you and Happy New Year. I pray na maging masaya ka this 2024. And I want to share lang na 5 years na akong Christian and this one verse is grabe ang impact sa life ko. And I want to share to you, pwede mo siyang gamitin na pang-evangelize at pwede mo at kung ikaw ay hindi pa nakakatanggap kay Lord, pwede na habang pinapakinggan mo to, and I pray na i-open ni Lord yung heart mo and the Holy Spirit speak to you, and I pray that your eyes, your ears will be open at maliwanagan ka sa oras na to. So itong Bible verse na to is talagang halos lahat ng Kristiyano, especially lahat ng mga nag-evangelize, is alam na alam to. Ito yung Romans 6:23. Sabi niya dito, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Amen. So this Bible verse ito na ginagamit pang evangelize sa mga bago, no? Itong Bible verse ito is grabe ang impact sa akin. Talagang nung naintindihan ko itong Bible verse na to, talagang ganun pala. Amen. So, for the wages of sin, that's you explain ano ba itong wages? So, wages is something that you earn na and you deserve. Like example, nananrabuhan kayo. You need to explain dun sa ini-evangelize mo or sinisharean mo na ano yung wages. After nito, wages na to is yung sin. So, pwede mo i-explain ano ba yung sin. So, pwede kang mag-back up ng mga Bible verse like ito yung mga sin na namana natin from Adam and Eve dahil because of their disobedience, and pwede ka pang magdagdag ng mga Bible verse na pwedeng i-reveal din sa iyo ng Holy Spirit. So during when nag-evangelize ka, so yung mga sin like that, mga disobedience, that yan. And ano yung death? Death is like something na talagang very bad. Ito yung bad news because of the disobedience of Adam and Eve. Ito yung pinaka-bad news na tayo ay nagkakaroon ng eternal separation from God. So, like, ito yung ma-experience natin kahit ngayon at panghabang buhay. This eternal separation. Ito yung mga tao na hindi tinanggap ang Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay. And they believe na maliligtas lang sila in their good morals, good deeds, religious activities, mga ganyan. And hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Yun. But, that's the important, no? And dito yung i-explain mo dun sa Romans 6:23 na for the wages of sin is death, but the gift of God, there's a gift. Itong but na to, it's ito yung nangangahulugan dun sa good news, no? So itong but na to, ito yung ngunit, no? Parang may hope, may pag-asa. Kaya sino yung pag-asa din yan? Yung pag-asa. And itong gift na to, ano ba tong gift na to? No, dahil it's so expensive. Itong gift na to is i-emphasize mo na si Jesus Christ. That's the important. Jesus Christ is the good news. Siya yung pag-asa, siya yung hope na binigay ng ating Panginoon, na binigay niya yung kanyang bugtong na anak. So Jesus Christ is the Son of God, no? Siya yung Son of God. Siya yung binigay ng Diyos Ama upang mailigtas tayo. Siya yung good news, no? Siya lang yung tanging magiging tulay natin para mag-connect ulit tayo kay God the Father, no? And ano ba yung ginawa ni Jesus Christ? No? Hindi lang siya anak, but ang ginawa niya is very special. It's very special. Lagi ko itong
Lagi ko to naalala kung paano yung ginawa ng Panginoon, no? He purchased us. So, tinubos niya tayo. He paid all, everything. He died. And in 3 days, He rose again. Ito yung good news na si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay na ikatlong araw. That's the good news. So, dahil doon, nagkaroon tayo na, hindi tayo magkaroon ng eternal life. And the conclusion is, you challenge Him if you are willing to confess or surrender your life. Confessing pag kinonfess, means explain mo sa Kanya that you admit that you are sinner. I-admit natin na sinner tayo. I believe na marami pa rin mga tao na hindi sila nakasalanan kasi hindi nila ina-admit. But confession meaning is we admit. Ina-admit mo na makasalanan ka. Ina-admit mo na hindi mo nagawa yung God's standard. And then even ako, hindi ko nagawa yun. Kaya kailangan ko ng Savior. Kailangan ko si Jesus Christ. And surrendering is like you are willing to give up your life. You are willing to surrender your life. You are willing na yung Lordship ay ibigay mo na sa Panginoon in order to please Him. Para ma-please mo siya. Para siya lang yung glory na sa Kanya lang. So yun yung and then if He agree and if He yes na tanggapin ang Panginoong Jesucristo, that's have a short prayer and thank God na tinanggap niya ang Lord. And yun lang, i-challenge mo siya and then prayer. And small example of prayer, pwede ka rin naman ano ba yung ma-reveal sa'yo ni Holy Spirit is pwede mo ipag-pray. But this is a small prayer. And sa nanonood ngayon, kung hindi mo pa rin kilala ang Lord, I challenge you. Ito, New Year na New Year. Kung gusto mo at gusto ng Lord na magkaroon ka ng salvation, this is the right time. This is a perfect time. If you have, kung gusto mo ibigay yung pananampalataya mo, not tomorrow, not later, not next year, but today. No, not today. Faith now. Faith now. So just accept Jesus Christ. Like, pwede kang sumabay sa aking panalangin. Dear Lord, thank you, Father God, sa oras na to. Salamat sa iyong salita. Panginoon, inaamin ko po na ako'y makasalanan na sa lahat ng mga aking disobedience. Lord, simula ngayon, Panginoon, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. At ako'y nananampalataya at naniniwala na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Mula ngayon, tinatanggap ko siya bilang aking Diyos at tagapagligtas. Panginoon, pumasok ka sa aking puso kasama ng banal na Espiritu upang siyang tulungan ako na mamuhay ng matuwid sa kalooban mo. Salamat po. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Congratulations, kapatid. So, yun lang and God bless. So, kung nahihiya ka na mag-share pa rin ng gospel jets, pwede mong i-share itong video na to. And yun lang, God bless. To God be the glory.